Magandang araw po sa lahat ng mga manunood. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking channel sa walang sawang suporta. Daghang salamat at mabuhay po kayo. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. 2 araw na nang mawalay ang mga biik na ito at nasa 32 days old na sila. Sa katunayan po ang mga ito ay nabili na pero nakiusap ang buyer na mananatili na muna dito sa aming pangangalaga ng ilang araw dahil may tinatapos pa sa kanilang paglalagyan. Ang 3 biik naman sa kabila ay may iwan para aming alagaan. Mukhang nagugutom na sila at naka-adjust na wala na ang kanilang mama pig. Today's episode ay paano ba natin maiiwasan ang pagtatae, pagsusuka at ibang mga karamdaman sa mga bagong walay na mga biik. Stressful sa kanila ang paghiwalay nila sa mama pig lalo na't nasanay sa gatas. Sa ganitong edad ay nahihirapan silang maka-adjust at ito ang gagawa natin ng paraan para maibsan ang stress na nararamdaman. Ito ay tatalakayin natin sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Kung baguhan ka pa lang na nag-aalaga ay panoorin lamang itong video para makakuha ng mga simpleng kaalaman. Nasa pre-starter na po ang mga alaga at ilang saglit ay papakainin na sila. Pansinin lamang kung paano namin ginagawa ang pagbibigay ng pagkain at iba pang mga ginagawa namin. Habang tumatakbo ang video ay talakayin natin ang mga ito. Sa mga bagong awat na mga piglets ay mahina pa ang kanilang immune system upang labanan ang mga sakit. Katulad ngayon ay stress sila sa paghiwalay nila sa mama pig at sumabay pa ang masungit na panahon. Sa inyong nakikita sa loob ng kulungan ay may mga floor mats para hindi sila direktang nakahiga sa sahig dahil gawa lamang sa semento ang kulungan, panatilihing tuyo ang sahig, maglagay ng panangga sa lamig at painitan kung kinakailangan. Sa edad na ito ay hindi pa talaga namin sila pinapaliguan, panatilihin din natin na regular na linisin ang kulungan. Kung mapapansin ay nag-uunahan sila sa paglagay ng feeds, minsan ay nagaganahan tayong panoorin sila na malalakas ng kumain, pero kapag nasobrahan naman ay magdudulot ng pagtatae at pagsusuka dahil sobrang busog o di kaya ay hindi natunawan. Kapag nagbibigay kami ng pagkain ay dakot-dakot lang at gawin kada 2 oras hanggang masanay na at sa susunod ay 2 o 3 beses na lang sa isang araw ang pagpapakain. Tingnan lang natin kung kulang pa at dagdagan kung kinakailangan. Malalaman naman natin kapag busog na ay hihiga na sila at tigil na rin sa pagbigay ng feeds. Bilang prevention sa pagtatae, dehydration at stress ay naglalagay kami sa unang araw ng Aprolite at electrolytes. Naging masama din ang panahon sa nakalipas na 2 araw dahil sunod-sunod ang pag-ulan sa gabi hanggang madaling araw. Sa ika-2 araw, ay maghahalo naman kami ng Vitamin Pro powder para may added nutrients at panlaban sa stress. Sa mga nakikitang bitamina ay may katumbas na ibang brands na mabisa rin at mabibili sa mga suking agri-vet stores. Basahin lang po ang label sa mga nasabing produkto para sa tamang paggamit. Mukhang nakukulangan pa sila kaya dagdagan ng dakot-dakot lang para maubos lang nila para hindi aksaya sa feeds kapag hindi maubos. Maaaring magtaka kayo kung bakit kada 2 oras kami kung magpakain, sa kadahilanang sanay sila noong nasa mama pig pa ay halos 1 o 2 oras kung magpasuso ang mama pig. Parang ginagaya lang namin ang oras kung kailan sila gutom. Kapag nasanay na ay dahan-daang bawasan sa oras hanggang umabot tayo kung ilang beses tayo magpapakain sa kanila sa isang araw. Sa amin ay nasa 3 beses kapag normal na. Nakakainom na rin sila ng tubig na may halong bitamina. Mahalaga ang tubig sa kanila para mabilis ma-digest ang pagkain at dapat available ito sa lahat ng oras. Inuubos na lang nila ang mga tira-tirang feeds, tigil na rin sa pagbibigay at sa susunod na 2 oras naman.
Ganito lamang po ang aming sistema lalo na sa unang linggo na wala na sila sa kanilang inahin. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.